Glory to God. So, alam naman po natin ang ating theme for this year, which is Go and Make Disciples. At this coming year, na isa-celebrate po natin come June 9th, 2024, ay Go and Make Disciples pa rin, pero level 2 na. Kailangan na po talaga nating mag-level up sa atin pong ginagawang paglilingkod sa Diyos. At para ganun po nating maunawaan, ay dapat malaman natin kung ano ba talaga yung purposes ng isang church. Bakit ba ito itinatag ng ating Panginoong Hesukristo? Ano ba ang mga layunin ng church? Although tayo as an individual Christian, tayo po ay considered at tinatawag po ring tunay na church. Ano po? Ecclesia. Pero yung church as a whole, as a congregation, ano ba talaga yung purposes nito? Bakit ito itinayo ng ating Panginoon? Kung saan sinabi niya, the gates of hell cannot prevail against it. So yan po ang magiging title ng atin pong pag-aaralan ngayong gabi, mga layunin ng church. Especially yung kinabibilangan po natin. Kailangan maging malinaw to sa atin para nang sa ganun ay tama yung landasin natin, yung daan na tinatahak natin sa ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Maybe most of you, alam na po itong mga bagay na ito, kaya lamang hindi talaga napapractice faithfully at maaring iba ay at a loss pa kung ano ba talaga ang purposes ng church natin. Now, without much further ado, ay ito po yung number 1. Ang layunin po ng ating church ay turuan ng mga mananampalataya na ibigin ang Diyos ng buong puso. Buong puso. Okay? Hindi half-hearted lamang, hindi yung 99.9% lamang, kung hindi talagang nandun yung 100% buong puso. Dapat nating turuan kung paanong tayo, ganun din, na ibigin ang ating Diyos. Doon po sa aklat ng Mateo, ito nga po pala yung worship, worship ang ibig sabihin yan. At doon po sa aklat ng Mateo, chapter 4, verse 10, nakasulat po, ito nung kinonfronta na talaga ni Jesus sa Satan nung si Satan tinetempt si Jesus doon sa wilderness. 3 beses yon, ito yung pangatlo. Kaya sumagot na si Jesus, ang sabi niya, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. So, worship po ang tawag dito. Ano po? So, dito talaga tahasang sinabihan ni Kristo, Jesus, si Satanas, na talagang lubayan na siya. Lumayas na siya. Kasi inaalok na talaga siya ni Satan knowing at na si Jesus po ay talaga naman nag-prayer and fast. At the end of his fasting and prayer, ganito yung panunokso sa kanya ni Satan na siya ay sambahin ni Jesus. Okay? Ayaw niya. Kaya nga pinalalayas niya si Satanas. At dapat kung meron man pong gumugulo sa ating isipan, may binubulong sa atin ng kaaway o kaya mga circumstances natin na umaagaw dun sa buong puso nating pag-ibig sa Diyos, which is our worship, dapat marunong din po tayong magpalayas ng kung ano mang yon. I-rebuke natin ang ibig ko pong sabihin. I-cast out natin. Kasi most likely po, yan po ay galing talaga sa devil. And then of course sa Mateo 22:37, Marcos chapter 12 verse 30, I'm sorry, ang sabi po rito, sabi ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ang ibig sabihin, every fiber of our being dapat po talaga ay nakafocus lamang sa ating Panginoong Diyos, yung ating pag-ibig sa Kanya. Hindi yung pangalawa lang siya, pangatlo sa listahan. Sometimes nga nawawala pa siya sa listahan natin Hindi siya yung pinaprioritize natin. So this means talaga na dapat ang ating focal ng worship natin, ang focus ng ating worship is to love our God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Lahat-lahat, todo. Hindi po yung po pwede na kumbaga ay minsan buo, minsan naman ay hindi, minsan ganado talagang mag-worship. At sa lahat ng ginagawa natin, dapat ito po ay form of worship natin. Ano man yung ginagawa natin, paglalaba man yan o anumang trabaho sa bahay o kaya sa opisina o sa company na kinabibilangan nyo o kaya maging sa eskwela. Dapat isipin natin na ginagawa natin ito to please the Lord because we love Him. Ano po, hindi tayo naglilingkod sa tao kung hindi sa Diyos. Siya dapat ang ating maging focus. Now, let's go to the second part, yung purpose ng church. Turuan ng mga mananampalataya na ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Actually, ito yung number 1 and number 2. Ito yung sagot ni Jesus doon sa nagtanong sa kanya kung paano isa-sum up
yung law of the prophets, yung law ni Moses. Napakarami po niyan eh. Kaya yung una, ang binigay niya, siyempre dapat first and foremost si Lord. At pangalawa nga po, yung pag-ibig na ibibigay natin, iuukol natin sa ating kapwa, tulad ng pag-ibig na inuukol natin sa ating sarili. Kaya doon po sa Marcos, ito po yung ministry, ano po, doon sa Marcos chapter, ay mali ang aking kuwan. Basahin po natin 22 to 39. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Doon po sa Marcos, ganyan din po ang nasusulat. Ibigin mo, Marcos 12:30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong, mali yata ito ha, buong puso, buong kaluluwa, nagkabaligtad. Ito po ang tama, sorry ha, sorry. Nagkamali ako sa pagmamadali, siguro galing lang po kami sa Bible study. Anyway, so yan po yung paglilingkod natin o yung ministry po natin. Kailangan po mahalin din natin ang ating kapwa. Dapat wala tayong sinisino, dapat ay pantay-pantay din ang tingin natin sa kanila tulad po ng pagtingin sa atin ng Panginoon. Walang mayaman, walang mahirap, pantay lang yan. Walang nakatapos ng pag-aaral, walang hindi nakapag-aral, dapat pantay lang yan. Wala tayong favor o favoritism na dapat pong ibigay do sa atin pong mga pinaglilingkuran. Ano po? Now, ang pangatlo naman po, turuan ng mga mananampalataya na humayo at ipangaral ang magandang balita. Ang tawag naman po dito, of course, is evangelism or soul winning. Mahalagang mahalaga po ito. Especially, alam na alam naman natin na kagulo na ngayon sa mundo eh. Ang dami na ngayong mga sakit na hindi mo maintindihan, nagsusulputan, kagaya itong bago, itong tinatawag na pertussis, ano po, o yung whooping cough o yung 100 days cough na naging outbreak na po sa Quezon City. 4 na pong bata ang namatay, for your information. At kanina lamang po narinig ko na sa Haro, Iloilo, kinoconsider na rin nilang mag-declare ng outbreak doon ng pertussis. So ito po yung ubo na kumbaga si JC nagkaroon yan actually ng bata, hindi ko alam na nakakahawa yan. Nakakahawa po pala yan. Kaya nga po dineclare na outbreak sa Quezon City. And soon dito po sa Iloilo, ano po, sana naman ay hindi matuloy yan at hindi maging nationwide, ano po. So, kailangan talaga natin actually ma-evangelize sa mga tao. Tapos yung kagulo pa din sa Western Philippines natin na talaga namang tayo hindi na tinigilan, tinantanan ng China. Kailangan as much as possible po, double time tayo sa pag-evangelize, sa pagso-soul win. Especially, ito po talaga yung mandate natin. Ito po yung bilin sa atin ng ating Panginoon na for us to go and preach the gospel, to win souls, di ba? And make them disciples. Now, doon po sa Marcos chapter 16 verse 15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo. Sinong kausap niya? Yung mga Kristiyano, yung mga mananampalataya. Kausap niya din po tayo ngayon. Humayo kayo, inuutosan niya po tayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Well, of course, hindi tayo makakapag-travel by air or by land sa buong mundo. Kapos tayo sa kakayanan, sa pananalapi. Pero we can now do so through the tips of our fingers, di ba? Na tayo po ay makapag-share ng gospel sa ating mga mahal sa buhay, classmates before, whoever na nasa iba't ibang panig ng Pilipinas o kaya iba't ibang panig ng mundo. Pwede tayong mag-share. Not literally na tayo ay pupunta ron. Ano po? Kung hindi, gawin natin ang lahat, maging sa neighborhood natin, sa ating school grounds, maging sa ating company na kinabibilangan, sa ating mga negosyong kinakaroonan na talagang mag-share tayo, ipangaral natin ang magandang balita sa lahat ng tao. Especially kapag nararamdaman po natin yung unction ng Holy Spirit na tayo po ay inuudyokan niya. Nakausapin mo yan, sharean mo yan, kamustahin mo siya. Baka yun ang maghanap tayo ng common ground at baka yun po maging way para sila po ay ma-sharean ng good news ng ating Panginoon. So, this calls for evangelism on our part, for us to soul win. Ano po, hindi po dadami ang pupunta sa langit kung tayo po ay kumbaga babagal-bagal sa pag-share ng mabuting balita. Dapat alisin na po natin yung hiya, dapat alisin na po natin yung takot. Kaya turuan natin, maging yung mga na isasama natin sa church, na invite natin sa church, turuan na rin natin sila. Mag-invite lang. Ganun lang ang gagawin, mag-invite lang for them to come and see. At yung pong words na yon, come and see, ito po ay patungkol sa relationship building na ito para magkaroon sila ng relationship sa ating Panginoon. Tayo naman na talagang ika nga nasa second phase na ng ating pagiging Christian, ay disciple, ang tawag nga po rin, hindi na come and see, come and die na.
come and die with the Lord. So, kailangan po natin gawin ito. Mag-evangelize po tayo. Let's not waste time. Because time is of the essence. Kailangan po nating mawin ang more souls for the Lord. Ito po ang kanyang will. Ito po yung kanyang gustong mangyari. Especially dun sa mga nawiwin natin ng mga souls, na turuan din po natin sila na ipangaral ang magandang balita para yung chain ay magpatuloy po yan. Okay? Yung torch maipasa kagad natin sa iba't ibang mga nadadala natin sa ating Panginoon. Now, number 4, ang isa pang layunin po ng church ay bautismuhan ng mga sumampalataya kay Jesus. Incidentally po, magkakaroon tayo ng family day, outdoor, sa darating po na May 1. Paghandaan nyo na po yan. Paghandaan natin yan. Mag-invite na po tayo ng mga mahal natin sa buhay na gustong-gusto nating madala sa ating Panginoon. Who knows, we can never tell. Baka ito po yung magiging way din ng Panginoon para sila po ay talagang mabuksan ang mga puso at matanggap po ang ating Panginoon. And then of course, mabautismuhan po sila come May 1. At yung mga hindi pa po nababaptize sa inyo, I would really recommend na kayo po ay magpabaptize na. Okay? Kasi yung outward manifestation ang ating inward na reality na we belong to Jesus. Okay? Now, doon po ang tawag po rito ay fellowship. Fellowship. So natapos po natin yung worship and then of course ministry and then evangelism. Now comes yung fellowship. Okay? So, number 4 na po yan, bautismuhan ang mga sumampalataya kay Jesus. Sa Mateo 29:19b, nakasulat po, ang sabi nga ni Jesus, kaya't humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng dako. Bautismuhan niyo sila. So matapos po nilang tumanggap sa Panginoon, dahil sa pangangaral sa kanilang salita ng Diyos, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So another purpose of the church that Jesus built ay to baptize the believers. Okay? To baptize them in water, to immerse them in water. At sa Efeso chapter 2 verse 19 naman, nakasulat, sa makatwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa. We are no longer foreigners. Di ba? Kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. So ganun na nangyayari. Kaya nagkakaroon tayo ng fellowship with one another every Sunday. And even the rest of the week. Pag may mga gawain tayo, hindi lang pag-aaral ang ginagawa natin. Nag-fellowship din po tayo, although online lang kadalasan. So syempre yung mga Bible studies natin, nandun din po yung fellowship dapat. Matapos nating maghayag ng mabuting balita, ma-encourage po sila, maipag-pray sila, dapat nag-uusap-usap kahit papaano. Fellowship yon. Napakahalaga po nun. Kasi the more we fellowship with one another, lalo tayo nagiging bonded. Di ba? Namimiss natin yan paglaon. Yung pagsasama-sama natin. Kagaya nung yung pagpunta kila Pastora Dulce. Sabi ko nga kanina, dahil galing kami ni Cecil sa Tulo at nag-Bible study rin po doon, ay sigurado sasama na naman si Sister Melba. Tsaka sila, sana sumama uli sila Sister Rosa, sila Sister Ina, at saka si Sister Josie, di ba? Kasi nabibuild lalo yung relationship So hindi lang talaga purely parang laging service lamang, o hindi. Siyempre bilang magkakaibigan din, bilang magkakapatid din, kailangan natin yon. Pag sa bahay nga, walang fellowship Hindi ba parang malayo ang loob ng isa't isa? Lalo pa nga lalo na ngayon, di ba, dahil may cellphone ng bawat isa, kahit bata pa, may cellphone na. Kanya-kanya ng cellphone ang hawak Hindi na nagkakaroon talaga ng pagkakataon na magkaroon ng quality time sa family Kasi nga kanya-kanya ng hawak ng cellphone, tapos bukas pa TV. So wala nang fellowship na nangyayari. So yun ang magandang ma-develop natin sa ating family, maging sa family of God. Yung pagkakaroon talaga ng time na makipag-fellowship sa isa't isa. Kaya lumago yung church nung unang panahon, nung early church. Kasi nga bukod sa sila nakikinig sa salita ng Diyos, nag-fellowship sila with one another. Lalo naman sila ngayon ginagana na mag-invite pa ng mas marami pang kaluluwa na mapabilang sa family of the Lord para mas marami pa yung maka-fellowship. Amen? So yun, dapat mahalaga yun. Kahit na lumalago na tayo, dapat hindi na mawawala yung pag-fellowship.
kanina kasama namin yung classmate ni Sister Auring nung high school pa sila. Na-meet namin galing sa Vienna, Austria. Although hindi namin talaga kilala, pinatawag kami at gusto raw kami maka-fellowship. Christian din pala. So, ang sarap sa pakiramdam na kumbaga, although ngayon lang kayo nagkakilala, sabi ko parang matagal na tayo magkakilala eh. Dahil nga sa talagang ang ganda ng flow ng usapan, ng fellowshipping with one another. Kasi nga, common ground nasa atin ng Diyos. So dapat ganun din po ang gagawin natin do sa especially do sa mga baguhan na dinadala ng Panginoon sa iglesia o sa ating pong church premises. Ano po? So tandaan po natin to, we are not only called to believe but also to belong. Mahalaga yun eh. Kasi although mananampalataya tayong lahat, halimbawa na dumadalo sa church, pero ang feeling mo naman you don't belong. Di ba? Parang na-OOP ka o na-out of place ka. Parang ang hirap ng ganong kalagayan. Kaya posible na baka although alam niya mga believers din yung nasa church, kung hindi naman siya napapansin, walang fellowshipping, walang kamustahan or whatever, hindi siya napansin, baka ang feeling niya hindi siya belong, hindi na siya babalik. Di ba? So napakahalaga po niyan. At yan ay actually isa rin sa kumbaga responsibility ng mga ushers and usherettes, yung pakikipag-usap. But syempre, even yung mga members na ng worship team, lahat tayo, members ng worship team. Kasi pag kayo nasa stage, worship team members, actually iba yung tingin sa ng tao eh. Parang merong mas mataas na sabihin na natin ano, pagkilala o pagrespeto kasi nga nakatayo na kayo doon eh. So naghahanap din yan ng pansin kung paano yung mga kababayan natin kapag ka nakakita ng artista talagang kinikilig o yung naghahanap ng pansin. Pag nabati ng artista, hindi ba parang heaven na ang feeling nila? So hindi nawawala sa tao, normal sa tao yun eh kapag ka nandoon na yung pagtingin. Pero ang mahalaga, kaya mahalaga pagbaba natin ng stage pagkatapos ng service, not during the service pagkatapos ng service tayo ay nakikipag-usap din sa kanila. Maghanap tayo ng pwede natin makausap, especially yung mga age group bracket natin, mga ka-level natin. Para na sa ganun may common ground kayo ng pag-uusapan, whether sa school or whatever. Di ba? So napakahalaga ng fellowship. Kaya lumaki ang iglesia nung araw, lumawak ang bilang ng tao, dumami because of fellowship din. And lastly, ito naman po yung turuan natin. As a church, turuan natin yung mga mananampalataya na sumunod sa lahat ng iniutos ni Jesus. Actually, it's sad to know, pero marami sa mga regular na umaten sa atin ay talagang nandoon pa rin yung kakulangan ng pagsunod sa mga utos ng Panginoon. Nagiging selective sila na hindi dapat, ano po, dapat sabi rito lahat ng iniutos ni Jesus. Alam ko napakahirap nun. Kaya nga we have the Holy Spirit na mag-guide sa atin at magdadirect sa atin. Mahalaga lang aware tayo na pag alam natin na ito'y utos ng Panginoon, siyempre susundin natin. Ano? Hindi tayo magiging selective, mamimili lang tayo ng gusto nating sundin na nababasa natin sa Bible tapos yung iba ginagawa natin, yung iba naman hindi natin ginagawa. Baka mas marami pa tayong hindi ginagawa. Ito po yung discipleship. Ito po yung ginagawa natin ngayon. Ano po? Bilang paalala sa atin, constant reminder para sa atin. Para hindi tayo malihis, hindi tayo madiskarel, ika nga, kumbaga sa trend. Ano po? So discipleship ang tawag dito. Pagtuturo na talaga ito. Again, do sa Mateo 28:20a, nakasulat, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Sinong inuutosan niyang magturo? Yung mga talagang nasa church na, yung kabilang na sa mga servant leaders ng Panginoon, yung mga talagang nagmamature na, kung hindi man fully matured na, nagmamature na sa pananampalataya, alam niya na yung kahalagahan ng kanyang role as a Christian, as a servant leader, na kailangan talagang turuan din yung mga baguhan. Alalayan sila, parang pag-aalaga sa mga bata. Ano po? Now, sa Colossus naman, ito na yung last verse na isi-share ko sa inyo, 1:28. Nakasulat po, iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman. Kaya napakahalaga po na tayo'y adept sa Word of God. Tayo po'y knowledgeable. Ano po? Well-versed tayo dapat sa Word of God. Kasi we cannot give what we do not have. Tandaan po natin yon. So, aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. So dito talaga napakahalaga na alam natin ang role natin as mature
Ito, ina-assume ko na tayong lahat ay mature na believers ng Panginoon. We are serving the Lord now with all our hearts and everything, na talagang mapangalagaan din natin, magabayan din natin yung mga baguhan para mag-grow din po sila. At mapansin nila yung mga pagbabago sa kanila from level to level or faith to faith or grace from one level of grace to another. Mapansin nila yun sa kanilang sarili. And the more na napapansin nila, magkakaroon din sila ng responsibility to serve the Lord. At syempre, yun ang magiging mitya din na magti-trigger sa kanila na mag-invite pa ng kanilang mga kaibigan, hakutin ang lahat ng pwedeng hakutin para sa ating Panginoon, para mas lalo pang dumami ang kumilala sa Panginoon. Sabi nga po ni Reinhard Bonnke, to populate heaven and plunder hell. Plundering hell to populate heaven. Napakaganda po nun. Ano po? So, tandaan din po natin to. Last quote, the church is called not only to reach out, but also to teach, magturo. Ano po? Mahalaga yung turuan natin sila. Sabi nga sa Bible, di ba? Train up a child in the way that he should go so that when he becomes old, he will not depart from it. So hindi lang po ito true para doon sa mga maliliit na bata. Na po yung mga paslit na mga bata kagaya ni Jordan, tinuturuan talaga namin yan lagi. Pinagtutulungan namin ng kanyang mga magulang, kaming lolo at lola, para hanggang sa siya lumaki, ay talagang hindi na ito mawawala sa kanyang kaisipan. Ano po, alam niya na kung ano yung tama at mali. Kasi Jordan, sa totoo lang po, tingin lang yan eh. Hindi mo nang pinalilisikan ng mata. Alam niya na mali yung nagawa niya. So, yun ang dapat din natin gawin dun sa mga spiritual babies pa lamang. I-train na natin sila, turuan na natin sila, nang sa ganon ay dumami po yung ating kakampi sa paglilingkod sa ating Panginoon. And the more na marami ang kakampi natin, lalo tayong gaganahan, lalo tayong sisipagin kasi nakikita natin yung mga bunga ng ating pagpapagal. Ano po? So yun tandaan po natin yung mga purposes ng ating church na tinayo ng ating Panginoon. Ang una po, turuan ng mga mananampalataya na ibigin ng Diyos ng buong puso. Ikalawa, turuan ng mga mananampalataya na ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, which is ministry, yung una, worship. Ang third po, turuan ng mga mananampalatayang humayo at ipangaral ang magandang balita, which is evangelism and soul winning. And of course, number 4, to recap lang po, bautismuhan ng mga sumampalataya kay Jesus, which is fellowship. Kayong hindi pa po nagpapabaptize sa inyo yung gusto magpabaptize, mahalaga po yung baptism actually. Although hindi po yan ang way for us to be saved, pero yan yung outward manifestation nga po ng may nangyari ng pagbabago sa ating mga puso. For everybody to see, now you belong really to Christ the Lord. May 1, tayo po ay magkakaroon ng bautismo dyan. So paghandaan po natin yan. And of course, yung number 5, yung last, turuan ng mga mananampalatayang sumunod sa lahat ng iniutos ni Jesus, which is discipleship. Okay? So tapos na po tayo ng ating pag-aaral. Let's pray.